Kamusta mga kaibigan? Nagbabalik naman tayo sa isang napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa programang ito'y ating sasagutin ang iyong mga katanungan kagaya na lamang ng sino ang babae na nakasakay sa hayop na may 7 ulo? Ano ang pundasyon ng sistemang Babylonia? Bakit napakaraming reliyon sa ating mundo? Lahat ng yan, dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Simulan po natin ating i-review ang ating tinalakay sa ating nakaraang episode. Ang ating pinag-aralan sa last episode, Modern Prophets, Visions, and Dreams. Atin pong sasagutin ang ating mga katanungan. Number 1, tama o mali? May maraming bulaang propeta, ibig sabihin may mga tunay din na propeta na nakatanggap ng tunay na kaloob ng hula. Ano pong tamang sagot? Ang sagot ay tama. Very good. Number 2, ang kaloob ng hula ay mananatili palagi sa tunay na iglesia ng Diyos. Ano po kaya ang sagot? Ang sagot ay oo. Question number 3, tanong. Bakit ang karamihan ng mga iglesia ay hindi taglay ang kaloob ng hula ngayon? Anong kayang sagot? Ang sagot po ay dahil hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Number 4, naaayon ba sa Biblia na ang babae at lalaki ay parehong pwede maging propeta? Ano po kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay oo. Number 5, tama o mali? Makikilala natin ang isang tunay na propeta sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang sinabi at sinulat gamit ang Biblia. Ang sagot ay tama. Atin po dapat subukin para malaman natin kung ang propeta ba ay talagang galing sa Diyos o hindi. Yan po mga kaibigan, kung hindi nyo po nakita ang ating nakarang episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. At kung meron din po kayong katanungan, puntahan nyo lang po ang website at ilagay nyo po doon, hanapin nyo yung area kung saan doon ninyo ilalagay yung inyong mga katanungan at amin po yung sasagutin gamit ang aming blog. At available din po ang handout, libre po ang pag-download doon sa website. Hanapin nyo lang po ang handout para sa episode 23, The Other Woman. Ano ang ating tatalakayin? Sa susunod natin na episode, ating pag-aaralan, The Governor's 6 Mysterious Mistakes. Kikilalanin natin kung sino itong gobernador na ito at ano ang kanyang 6 na pagkakamali. At ang ating pang-25 na episode, Satan's Trojan Horses. Alam nyo ba na may 3 kabayo si Satanas na pinapapasok sa ating buhay? Ano kaya ang mga kabayong yan? At ang ating pang-26 na episode, Modern Magic, Miracles, and the Occult. lahat ba ng mga mahika at mga milagro ay galing sa Diyos? Yan ang ating alimin. Paganda na paganda ang ating tinatalakay sa ating mga episode. Ang ating tatalakayin, Revelation's Scarlet Harlot. Sino ba itong babae na tinatawag sa Biblia na Babylonia? Sa ating mundo ngayon ay napakarami ang iba't ibang relihiyon. Meron po tayong around 38 to 40,000 na iba't ibang mga iglesia. Kristiyanong mga iglesia. Yes. At ito ay talagang katakataka dahil iisa lang naman ang Biblia at meron lang naman tayong iisang Panginoon na si Jesus. Yes. Kaya ang tanong, bakit may napakaraming mga iba't ibang iglesia sa panahon natin ngayon? Ating makikita na ang ginagawa ni Satanas ay pinaghalo-halo niya ang mga katotohanan ng Diyos at ang mga maling turo. Alam niyo po, walang pakialam si Satanas kahit sundin mo pa ang 99%, basta lang huwag mong susundin lahat. Wala siyang pakialam kahit sundin mo pa ang karamihan na sinasabi ng salita ng Diyos, basta huwag mo lang ito susundin lahat. Kasi nga, hinahalo-halo niya ang kasinungalingan sa katotohanan. Ang tanong, sa 40,000 na mga iglesia, gaano kaya karami ang tama? Gaano kaya karami ang tama out of the 40,000, Sir Jasalo? Ephesians chapter 4, verse 4 and 5 nagsasabi, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Dito po nagsasabi ang salita ng Panginoon na meron lang pong isang katawan. Meron lang isang katawan. At ang katawan po ay ang iglesia. At sino po ba ang ulo ng iglesia? Si Jesus. Kung kaya, dahil meron lang pong isang
ulo, meron lang din pong isang katawan. Isang iglesia. Kaya nga mga kaibigan, ang tanong ngayon, paano ko mahahanap ang nag-iisang tunay na iglesia? Paano kaya natin yan mahahanap? Titingnan natin, Brother Kevin, ang Of mga course. palatandaan na nanggaling sa Biblia. Sa Apokalipsis, Kung ating titingnan yung aklat ng Yes. Apokalipsis, meron tayong makikita makikitang tayo na babae. dalawang babae. Yung isang babae ay dalisay at ang isa namang babae ay apostate na babae. Ang isa, tapat sa kanyang asawa na si Jesus. Ang isa naman ay Taksil. siya ay taksil at sinusunod niya ang tradisyon sa halip na ang maturo ni Jesus. Hindi siya sumusunod sa kanyang asawa. At ang babae niya ay tinatawag na patotot. Alam po natin mga kaibigan na yung dalisay na babae, alam na natin, kilala na natin kung sino siya. Ating natuklasan sa ating nakaraang pag-aaral na ang dalisay na babae na yan ay sumisimbolo sa Seventh-day Adventist Church. Meron po tayong 8 mga palatandaan at wala na pong ibang iglesia sa buong mundo ang aakma dyan, kundi ang Seventh-day Adventist Church lang. Ang ating pag-aaralan sa episode na ito, sino ba itong taksil na babae? Yes. Sino ba yung tinatawag na Babylonia? Kikilalanin natin siya. Ang apostate na iglesia po ay isang iglesia na mas interesado pa sa pagiging tanyag at passionable higit sa pagbabase sa Biblia. Yes. At dito makikita natin ang dalawang ideolohiya ng totoong iglesia or tunay na iglesia ng Panginoon at ang iglesia nito na tinatawag na Babylonia. Unang-una, tingnan natin ang pundasyon ng sistemang banal. Ano bang pundasyon ng sistemang banal? Unang-una, ang kapasyan ng Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos. Pangatlo, ang pagmamahal ng Diyos. At ang kautusan ng Diyos. At higit sa lahat, ang turo ng Diyos. Ngayon, iba ang pundasyon ng sistemang Babylonia, Brother Kevin. Ito ang kanyang pundasyon. Ang kapasyahan ng tao, ano pa po, ang salita ng tao, ang gawa ng tao, ang kautusan ng tao at ang tradisyon ng tao ang kanyang sinusunod. Pero inaako niya na siya ay sumasamba kay Jesus. Pero hindi ang turo ni Jesus ang kanyang pundasyon. Sabi nga sa Mark chapter 7 verse 7, "Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mautos ng mga tao." Ito ang masasabi ni Jesus sa mga tao or sa iglesia na ito dahil hindi siya tapat kay Jesus. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba dahil tinuturo nila ang pinakaaral at utos ng tao. Sabi din dito sa verse 9, "At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi." Yan, Brother Kevin. Diyan, napakalungkot kung inaakala natin na sinasamba natin ang Panginoon, pero ang totoo pala, ang ating sinasamba ay ang ating sariling, sinusunod natin yung ating tradisyon sa halip na ang katotohanan ng Panginoon. At itong napakadelikado, kasi pwede pala nating sambahin ang Panginoon, pero walang kabuluhan ang ating pagsasamba kapag ang ating sinusunod ay ang ating mga tradisyon sa halip na ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Apokalipsis Kapitulo 17, makikita natin dito ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na may 7 ulo. At ito po ang ating pagtutuunan ng pansin sa episode na ito. Kung ating pong babasahin, ating makikita nga na ito ay isang babae. Alam na natin na ang babae ay sumisimbolo sa isang iglesia. Ayan. Kaya ang tanong, actually, anong iglesia ang sinisimboluhan ng babaeng ito? Na babae na nakasakay sa hayop na may 7 ulo. Kung ating babasahin ang Apokalipsis Kapitulo 17, versikulo 1, sabi ng salita ng Diyos, "Nakaupo siya sa maraming tubig." Alam na po natin kung anong ibig sabihin ng maraming tubig sa hula ng Biblia. Ibig sabihin ng tubig, maraming tao. Kaya, itong iglesia na ito ay isang iglesia na pangkalahatan. Kasi nga, marami siyang nasasakupan. Siya ay nakaupo sa maraming tubig. Alam niyo po ba mga kaibigan, na ang salitang Katoliko, ang ibig sabihin po ng salitang Katoliko ay pangkalahatan o lahat. Ayan po mga kaibigan, itong
isang babae, sa Revelation 17, siya ay pangkalahatang iglesia. At on the other side, ang Catholic Church, sabi nila, siya din ay pangkalahatang iglesia. Ano pa ba ang ating mga identifying marks patungkol sa babaeng ito? Revelation 17 verse 9, sabi diyan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan. Sabi diyan, 7 ulo is equals to 7 bundok. Alam niyo po, merong sinasabi ang ibang pang translation ng Bible, New International Version, halimbawa, sabi diyan, the 7 heads are the 7 hills on which the woman sits. Alam niyo po ba kung anong syudad o kung anong lugar ang tinatawag na the City of 7 Hills? Ang Pilipinas tinatawag nating Pearl of the Orient. Ang Japan tinatawag nating Land of the Rising Sun. Ano naman ang City of 7 Hills? Yan po ay walang iba kundi ang syudad ng Roma. Ibig sabihin, itong iglesia na ito ay tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. Tinanggap niya ang kanyang luklukan galing sa Roma. Sabi nga dito ni Libianca, isang professor of history sa University of Rome, sa pagsalit-salitan ng mga Cesar, dumating ang pagsalit-salitan ng mga papa sa Roma. Nang iniwan ni Constantine ang Roma, ibinigay niya ang kanyang luklukan sa papa. Binigay ni Constantine ang kanyang luklukan sa papa. At sabi naman sa Stanley's History, page 40, pinuno ng Papa ang lugar na binakante ng mga emperador ng Roma. Minana ang kanilang prestihiyo at mga titulo galing sa paganismo. Iniwan ni Constantine ang lahat sa obispo ng Roma. Ang papasya ay hindi lang basta multo ng namatay na Imperyo Romano na kaupong may korona sa ibabaw ng kanyang libingan. Kaya nga, etong babae na ito, itong iglesia na ito ay tinanggap ang kanyang luklukan galing sa Roma. At balikan natin yung Revelation 17 verse 9. Sabi diyan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Pag-usapan po natin yung salitang kinauupuan. Yang salitang kinauupuan, yan po ba ay pangkasalukuyan, pangnakaraan o panghinaharap? Alam po natin na yan ay yes, pangkasalukuyan. Ibig sabihin, clue number 3, para makilala natin kung sino talaga yung sinisimbolan ng babaeng ito, ito ay isang iglesyang nakabase sa Roma ngayon. May alam po ba kayong iglesia na nakabase sa Roma ngayon? Well, ito isa pa. Atin ding makikita na ang babae ay nakasakay sa hayop. Alam po natin na ang hayop ay sumisimbolo sa Kaharian. or sa isang estado. At ang babae naman ay sumisimbolo sa isang iglesia. Ibig sabihin, ito ay pagsasama ng iglesia at ng estado. At tingnan niyo po, sinong kumukontrol? Sino bang kumukontrol? Yung sinasakyan o yung sumasakay? Yung sumasakay. Of course, yung nakasakay yung may control. Kaya dito nga makikita natin ang pagsama-sama ng iglesia at ng estado. At dito, Brother Kevin, makikita natin ang iglesyang ito ay kumukuha ng kanyang suporta at ng kanyang kapangyarihan mula sa hayop o sa kaharian. Ngunit siya pala ang may control. Kaya nga, kung ang iglesia ay isang tunay na iglesia ng Panginoon, saan ba dapat manggaling ang kanyang kapangyarihan? Siyempre sa Panginoon. Dapat sa Panginoon. Pero kapag tumalikod ang isang iglesia, hindi na siya bibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Kaya itong iglesia na ito, dahil nga tumalikod siya sa Panginoon, kinakailangan niya na ng ibang panggagalinan ng kapangyarihan, kaya siya ay pumunta dito sa kaharian na ito at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para magkaroon siya ng impluwensya sa mundo. At yan ay nagre-resulta, Brother Kevin, sa isang tinatawag na church-state union. At dahil dyan, magkakaroon actually ng religious intolerance, kung saan merong pagpapahirap para sa mga tao na hindi sumusunod o tumatanggi sa opisyal na reliyon ng Estado. Yan ang mangyayari. Kasi nga, kung hindi ka miyembro ng reliyon na yan, ikaw ay iba. At ikaw ay aalipustahin. Sabi nga sa Revelation 17 verse 6. 17 verse 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Ang iglesyang ito, panglimay, isang mapang-api na iglesia. At sila mismo ang nag-estimate na nasa higit sa 50 milyon ang
pinapatay sa kapanahunan na tinatawag na Dark Dark Ages Ages. sa pamamahala ng Holy Rome. Ngayon, narinig mo na ba, Brother Kevin, yung institusyon na tinatawag na Inquisition? Narinig mo na ba yan? Actually, hindi basta narinig ko, Sir Jasalo, nakita ko mismo yan. Kasi minsan ako ay pumunta sa, saan ba ang isla yun? Sa bandang, huwag na ko na lang sabihin. Anyway, ako ay naglakad-lakad sa isang lugar at meron ko nakita doon. May simbahan na katabi, tapos merong karatula doon sa katabi ng simbahan sa isang building. Sabi, this is the office of the Inquisition. Ano bang ginagawa dyan sa Inquisition? Yes, ang Inquisition po ay isang institusyon na tinayo upang alisin yung mga tinatawag nila na heretics, yung mga tao na hindi sumasang-ayon sa doktrina ng Catholic Church this time. Babasahin ko po sa Great Controversy, page 23. Sabi po dyan, sa ikalabing tatlong siglo na itatag ang kilabot sa lahat ng pamamaraan ng papasiya, ang Inquisition. Sa kanilang sikretong mga konseho, kinontrol ni Satanas at ng kanyang maanghel ang isipan ng mga masasamang tao habang hindi nakikita na sa gitna ay nakatayo ang anghel ng Diyos. Nagsusulat ng kasaysayan ng mga gawa na napakakahindik-hindik na ipakita sa mamata ng tao. Ang dakilang Babylonia ay nalasing sa dugo ng mga santo. Ang luray-luray na itsura ng milyon-milyong mamartir ay umiyak sa Diyos sa paghihiganti ng apostate na kapangyarihan. Dito natin makikita yung itsura. Sabi nga dyan, luray-luray na itsura ng mga milyon-milyong mamartir, Brother Kevin. At in fact, meron nga pong aklat na tinatawag na Fox's Book of Martyrs. Nandoon po yung iba't ibang paraan kung paano pinapahirapan yung mga Kristiyano sa kapanahunang ito. Yung mga Kristiyano na gustong sundin lamang yung sinasabi ng Biblia at ayaw sumunod sa tradisyon. Pero ang advice po namin, kung babasahin niyo po yung Fox's Book of Martyrs, this is free to download po, mga kaibigan. Marami pong website ang nag-offer ng libro na ito. At kung babasahin niyo po ito, huwag niyo itong basahin ng gabi kasi baka bangungutin kayo. Nakakatakot po ang ginagawa nila sa mga Kristiyano noon na nais lamang sundin ang sinasabi ng Biblia at ayaw nila sa tradisyon. Sabi nga dyan, ang kasuotan, mail Ito ay online. Mail online. Bago Yes. lang po ito, March 14, 2013. Pasinin po natin. Ang kasuotan ng bagong papa ay magkakaroon ng pang-iba-iba na ivory wool. Pang-ibaba na ivory yes, pang-ibabang ivory wool. Isang puting pang-itaas na may sleeves at 33 na butones na sumisimbolo sa edad ni Jesus. Pasinin po natin na bawat artikulo po ng damit ng Santo Papa ay meron pong Kahulugan. sinisimboluhan. Yes, meron siyang kahulugan. Kagaya na lang ng botones. At hindi lang basta ng botones, anong pang susunod dyan, Sir Jasalo? Sabi dyan, magsusuot din siya ng puting skull cap, isang palis ng pulang sapatos na balat at isang museta na sinusuot sa balikat. Bakit kaya pula ang kanyang sapatos? Bakit kaya, Brother Kevin? Sabi sa artikulo si Sir Jasalo, ano pang sinabi dyan? Sabi dyan, 6 na pares ng pulang sapatos ang kulay na nagre-representa sa dugo ng mga martir. Pula na sapatos ay nagre-representa sa dugo ng mga martir. Pinauso ni Pope Benedict XVI ay una ng pinasadya. 6 na pares ng mga sapatos na pula. Nagpauso niyan si Pope Benedict. At yan din ang inihanda nila para kay Pope Francis nang tinanggap niya ang pagiging Santo Papa. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ito ay latest lang po talaga. Kahit nga ang ginagawa ngayon ni Pope Francis, kasi nga gusto niyang pagkaisahin muli ang iba't ibang mga Kristiyano, pumunta siya doon sa mga Waldensians. And by the way, nung unang panahon, itong mga Waldensians yung kanilang inusig. Kaya nga ang Waldensians napunta doon sa northern Italy, sa mga kabundukan ng Italy. At sila ay kinausap ni Pope Francis. Sabi dito, this is June 22, 2015. Pope Francis asked Waldensian Christians to forgive the church. Kasi nga, milyon-milyon ang kanilang pinatay noong kapanahonan ng kanilang pamamayagpag. Ayan, mga kaibigan, itong babae na ito o itong iglesia na ito ay isang mapang-aping iglesia ayon nga sa description ng Revelation chapter 17. Pero hindi lang yan, at hindi mababasa, Revelation 17 verse 4, sabi diyan, at nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula. Ube at pula. Tingnan po ninyo sa screen, tumingin kayo sa screen, mga kaibigan, may papakita po ako sa inyo. Ayan, yan po ang kulay ube. Aha. At ito naman ang kulay
pula. Ang ube at pula ay opisyal na kulay ng Iglesia ng Roma. Kaya nga yan ay angkop na angkop sa description ng Biblia. Opisyal na kulay, ube at pula, ayon sa Revelation chapter 17. Meron pang sinasabi ang salita ng Diyos, 17 verse 4, ang babae ay nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at ng mga perlas. Number 7, itong iglesia na tinutukoy dito sa Revelation 17, siya ay nahihiyasan. Kapag sinabing nahihiyasan, ano bang ibig sabihin yan? Marami ang kahulugan yan. Halimbawa, kapag sinabi nating maraming hiyas, maraming alahas, ibig sabihin, Mayaman. mayaman. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po mabilang ang yaman ng Iglesia Romana Katolika. Hindi po mabilang ang yaman ng Vatican. Ang yaman ng Vatican ay labis-labis po mga kaibigan. Kaya ayan, ayon sa Revelation 17, siya ay nahihiyasan. Pero hindi lang basta yaman ang binibigyan kahulugan ng mga hiyas. Kapag may nakikita tayong mga hiyas, tanong, si Sir Jasalo, nararapat ba para sa isang Kristiyano, para sa isang babae, na magsuot ng mga alahas? Alam natin na, hindi. Sabi sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9, sabi ng salita ng Diyos, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon na ang isang babae ay magsuot ng alahas. Actually, hindi lang basta babae, hindi po kaya-aya sa paningin ng Panginoon na ang mga Kristiyano ay magsuot ng mga alahas. Pero anong ginagawa ng babae ito? Siya ay nagsusuot ng mga hiyas. At ito po ay hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, itong babaeng ito, hindi siya sumusunod sa kanyang asawa. Sinusunod niya lang ang kanyang sariling kalooban. Meron siyang sariling mga tradisyon na sinusunod. Sabi po dito sa ni A. Nampon ng Catholic Doctrine as defined by the Council of Trent, page 157, tradisyon, hindi kasulatan ang bato kung saan ang Iglesia ni Jesucristo, which is actually ang Iglesia ng Roma, ay itinayo. Sabi mismo ng Catholic Doctrine as defined by the Council of Trent, tradisyon ang kanilang pundasyon. Ang tanong, nakapasok ba talaga sa Iglesia ng Roma ang mga paganong tradisyon? Yes. Tingnan po natin, halimbawa po, yung imahe na nasa screen. Yan po ay makikita po natin sa Jesuit na temple doon sa, or church doon sa Vatican. Makikita po natin, at tawag pala nila dyan, yan is the triumph over heresy. Faith's triumph over heresy. Yes. At kung mapapansin po ninyo dyan, merong isang babae, sa malamang, yan ay sumisimbolo sa iglesia, at kanyang inaapakan yung mga heretiko. Pero actually, ang nais lang naman gawin ng mga taong yan ay sundin yung Biblia. Pero ang talagang kakaiba dyan sa imahe na yan is yung maliit na, para siyang maliit na anghel. At pansinin nyo, merong siyang aklat na pinupunit. Ano kaya ang aklat na yan? Wala pong iba kundi ang Biblia. Kasi nga, mas importante pa para sa iglesia na yan, ang pagsunod sa tradisyon. Sabi ni Cardinal Joseph Ratzinger na siya na rin ngayon, retired Pope Benedict XVI, ang Iglesia Romana Katolika ay mas matalino pa kaysa sa Biblia, ang salita ng Diyos, at may kakayahang salungatin ito. Mga kaibigan, sabi po sa Revelation 17 verse 4, sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Ngayon mga kaibigan, yan pa ang ating magiging clue number 8 para lubusan natin makilala kung sino ang babae ito. Taglay na ang saro ng alak ng Babylonia. Mga kaibigan, atin pong tinatalakay dito kung sino ba itong babae na nakasakay sa ibabaw ng hayop, at meron po tayong 8 identifying marks. Bago po tayo magpatuloy, babalik po tayo pagkatapos ng ilang sandali.
Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Revelation Scarlet Harlot, Mystery Babylon. Ating natuklasan na itong babae na nakasakay sa ibabaw ng hayop ay meron po tayong at least 8 palatandaan so far. Siya ay isang pangkalahatang iglesia. Alam po natin na ang babae sa propesya ng Biblia ay sumisimbolo sa isang iglesia. Tinanggap niya ang kanyang luklukan galing sa Roma. Siya ay isang iglesia nakabase sa Roma. At sa kanya ay merong pagsama-sama ng iglesia at estado. At siya ay mapang-aping iglesia. At ang kanyang opisyal na kulay ay ube at purpura. Siya rin ay nahihiyasan. At ngayon, bago po tayo nagkaroon ng break, ay ating natuklasan na taglay na rin ang saro ng alak ng Babylonia. Sir Jasalo, may alam ka bang iglesia na nagtataglay ng saro ng alak ng Babylonia? Yes, at yan po ay ang Iglesia po ng Romana Katolika. Ito po makikita natin yung literal na kupa or saro ng iglesia. Ayan. At ito po ay kasunod naman ay ang mga coins na kung saan makikita po natin sa kabilang bahagi po or sa likuran ng coins na yan, ng coin na yan po ay yung babae na may hawak na saro. Yung coin na tinutukoy ni Sister Jesselo, yan po ay Vatican coin. Yes. May sariling pera ang Vatican kasi nga ang pera, should I say, ang Vatican ay isang bansa. Kaya may sarili siyang monetization. Meron siyang sariling pera. Yes, at meron nga pong inscription ng babae sa likuran at yung saro na kanyang hinahawakan ay meron po kung mapapansin ninyo sa screen, makikita po ninyo na ang saro na yan ay meron pong araw sa itaas, sa ibabaw po. Ngayon, isa pa ang coin, yan makikita Ayan. natin sa screen, ang araw ay nandyan din sa ibabaw ng saro. Ngayon, basahin natin Revelation 17 verse 4 kung anong ibig sabihin ng sarong gintong ito at ano ang nilalaman nito. Sabi diyan, sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Oh, pakikiapid. Hindi ba supposedly ang asawa ng isang iglesia ay si Jesus? Yes. At ayon dito sa Revelation 17 verse 4, siya ay nakiapid. Ibig sabihin, meron siyang ibang kinakasama. Yes. Nakapasok ba talaga sa iglesia si Sir Jesselo ang turo ng mga pagano? Nakapasok na yan? Yes. Sabi nga po ni Catholic Cardinal John Henry Newman, sinabihan tayo ni Eusebius na si Constantine upang mairekomenda ang bagong relihiyon sa mga bansa. Inilipat paloob nito ang lahat ng mapanlabas na ornamento na nakasanayan na nila sa kanilang relihiyon, yung paganong relihiyon. Ang paggamit ng templo, yung dedikado sa particular na mga santo. Napakaraming iba't ibang santo ang may kanilang sarili na templo or simbahan na nakapangalan sa kanila. Insenso, mga kandila, banal na tubig, mga prosesyon, at singsing sa kasal. Wow, galing pala sa pagano yan. Tingnan natin patuloy, paglingon sa silangan, mga imahe sa huling mga petsa, lahat ay pagano ang pinagmulan at pinakabanal sa pamamagitan ng pagtanggap ng iglesia. Sabi nga sa The Church History Century 2, ang Kristyanismo ay naging isang matatag na relihiyon sa Imperyo Romano at kinuha ang lugar ng paganismo. Ang Kristyanismo nang ito ay lumitaw sa Dark Ages ay maaring tawaging bininyagang paganismo, Brother Kevin. Bininyagang Sapagkat, paganismo. yes, halo-halo na po yung katotohanan at yung mga tradisyon na nagmula sa paganismo. Kasi nga, nakiapid siya. Supposedly, si Jesus lang yung kanyang susundin, nga lang para mairekomenda or in other words, para maging sikat siya sa mga pagano. Katanggap-tanggap. O katanggap-tanggap sa mga pagano, pinapasok sa loob ng iglesia yung mga tradisyon ng mga pagano. Para lang, pag makita ito ng pagano, mabilis na lang nila itong tanggapin. Isa pa sa nakapasok sa iglesia ay ang patungkol kay Dagon. Si Dagon po, nakikita ninyo dyan, siya ay ang isdang Diyos. Nakapasok ba si Dagon sa iglesia? Yes. By the way, kung gusto niyo po ng mga talata sa Biblia patungkol kay Dagon, pwede niyo pong basahin yan. Jude 16:23, 1 Samuel 5 verse 2 to 7, and 1 Chronicles chapter 10 verse 10. Ngayon, titingnan natin kung nakapasok ba sa iglesia si Dagon. Ayan. Nakikita niyo ba ang isda? Tingnan niyo po sa screen. May nakikita ba kayong isda? Aba, bakit kaya ganyan ang kanilang suot sa kanilang ulo?
Kaibigan, hindi po yan dahil mga mangingisda ang mga alagad. Yan po ay may koneksyon kay Dagon na Diyos ng ng isda or isda na Diyos. Ang gintong saro ay kumakatawan sa pagkakahalo ng huwad na doktrina. Ano ba ang iba't ibang mga huwad na doktrina na pinanghahawakan ng iglesia na ito? Isang doktrina ay ang patungkol sa pagwisik, ang pagbautismo sa pamamagitan ng pagwisik. Ay sa Biblia, ano bang tamang paraan ng bautismo? Ang tamang paraan ng bautismo ay sumisimbolo sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay winisikan, nalibing ka na ba? Hindi. Kaya nga mga kaibigan, hindi po ganyan ay tinuturo ng Biblia. Hindi pagwisik ang tamang paraan ng bautismo. Isa pang paganong doktrina ay ang pagsamba sa inanyuang larawan. Kung pupunta ka po sa Vatican, o sa kahit anumang mga simbahan na mga malalaki, at makikita mo na merong iba't ibang mga imahe, at hindi lang basta imahe na kaukit, makipapansin din natin na sinasamba yung mga imahe. I don't understand, merong ibang magsasabi na, respeto lang namin yan, pero ang aming isipan ay nasa Diyos pa rin. Alam niyo po mga kaibigan, pwede rin ganyan din ang sabihin ng mga Hindu, pwede rin ganyan din ang sabihin ng mga Buddhist, pero mga kaibigan, talagang sinasamba talaga ang inanyuang larawan at hindi po yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kilala niyo po kung sino yung nasa screen? Sino kaya yan? Actually, siguro kung iniisip niyo na yan ay Si Mary? Si Mary, mali. Hindi po yan si Mary, Sister Jessalu, at hindi po si Jesus yan. Alam niyo po ba, yung babae na yan po ay si Ashtoreth. Alam niyo po ba, si Ashtoreth ay kinikilala ng mga Romano na siya ay Mga Griego. ang Griego na siya ay Diyos or Diyosa ng langit or Queen of Heaven. At yan, siyempre, pinapasok doon sa iglesia at iba na kanyang pangalan ngayon. Pinalitan niya. Tinawag na siya na Mary, na Queen of Heaven, na Mother of Jesus. Pero hindi po si Maria yan, si Ashtoreth po yan. Yan, kilala niyo po ba kung sino yan? Yan po ay si Jupiter. Si Jupiter po ang Pangulong Diyos ng mga Romano. At alam niyo po, nakapasok na rin si Jupiter sa loob ng iglesia. Mapapansin niyo po yung kanyang kamay na nakaganyan. Yan ay sumisimbolo na siya ang may control dito sa lupa. Kapayapaan Oo, dito sa lupa. siya ang may hawak dito sa lupa. Pero alam niyo ba na iba na ang kanyang pangalan ngayon? Siya ngayon, ang pangalan niya ay si San Pedro. At alam niyo po, siya ay makikita na natin ngayon sa St. Peter's Basilica, dyan lamang po sa Vatican. Pero ang nais ko pong tingnan natin at this point, ay yung kanyang paa. Kung mapapansin niyo po ay nire-respeto talaga siya ng maraming sincero na mga Katoliko. Hindi po nila alam, marami po mga tao hindi nila alam ang katotohanan na pinagbabawal ito ng salita ng Diyos. Pero mapapansin niyo po, hinahalikan nila, talagang nire-respeto nila yung kanyang dulo ng kanyang paa. Alam niyo po mga kaibigan, dahil sa dami-dami na nang humahalik sa paa ni Jupiter, ay napudpud na. Napunpun na po ang dulo ng daliri ng kanyang paa. Kaibigan, huwag po tayong hahalik sa mga ribulto. Sabi po ng salita ng Diyos, hagkan ninyo ang anak. Psalms chapter 2 verse 12. Sino po yan? Wala pong iba kundi si Jesus. Huwag po nating hahagkan ang mga bato na iyan na inukit lamang ng mga kamay. Atin pong makikita na inikot ng Roma papalayo kay Jesus ang napakaraming tao. Hanap po natin, sabi ng Exodus 20 verse 4 and 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Huwag po natin silang yuyukuran at paglingkuran. Isa pang huwad na doktrina ay ang pangingilin sa linggo or sa Sunday. Sabi nga, Brother Kevin, ng The Catholic World, ang araw ay ang pangunahing Diyos ng mga bansa. Kaya nga, ang iglesia ng Roma, ay animoy nagsabi panatiliin yang paganong pangalan Sunday or linggo, araw ng araw. Yan, Sunday, ay mananatiling sagrado, pinapakabanal at yan ang paganong Sunday, dedikado kay Balder na araw na Diyos. Naging Kristiyanong Sunday, sagrado kay Jesus. Sagrado ba kay Jesus ang linggo?
No, ayon po sa Biblia, hindi. Isa pang kasulatan sa Catholic record, sabi, Sunday ay nakatayo hindi sa kasulatan ngunit sa tradisyon at malinaw na institusyong Katoliko lamang. Hindi po ito makikita sa Biblia. Talagang inaako yan ng ating mga kaibigan Katoliko dahil ang pagpapakabanal sa linggo ay pinag-utos nila, hindi po yan pinag-utos ng Biblia. Yes, sabi naman ni Cardinal Gibbons, ang rason at pakiramdam ay humihingi ng pagtanggap ng isa o isa sa mga alternatibong ito, maging protestantismo at ang pagpapakabanal sa Sabado. O di Yes, Brother kaya, Kevin. Katoliko at ang pagpapakabanal sa linggo. Imposible ang kompromiso. Pangkompromiso. Sabi niya, is either maging protestante ka, pagkabanalin mo ang Sabado, o di kaya, kung linggo, Katoliko ikaw at pagkabanalin mo ang linggo. Kasunod, ito naman ay sabi ng spokesman na si C.F. Thomas ng Rome, sabi niya, ang talagang inaako ng Iglesia Katolika na ang pagbabago ay kanyang gawa at ang gawa ay tanda ng kanyang pansimbahan na kapangyarihan at otoridad sa mga relihiyosong mga bagay. Ang paggawang nila ng paglipat sa kabanalan ng Sabado patungo po sa araw ng linggo. Ay tanda Po ng kanilang kapahintulutan. Kinikilala talaga nila na yan ay kanilang tanda ng kapangyarihan. Kasi nga, sabi sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Napakaliwanag po sa amin salita ng Diyos, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Ngunit, ayon sa Roman Catholic Church, sa aming kapangyarihan, inililipat namin ang kabanalan. Pero, hindi po yan nasang-ayon sa Biblia. Ang Sabat po ay ang tatak ng Diyos. Nandyan ang kanyang pangalan, titulo, at ang kanyang teritoryo. At kapag hindi natin sinusunod ang Sabat, nawawalan na rin kabuluhan ang iba pang bahagi ng kautusan ng Diyos. Kasi yan mismo ang silyo, yan ang tatak ng Diyos. Ang Sabat po ay paalala sa paglikha. Ano ba ang nangyayari kapag hindi na natin pinapangilin ang Sabat? Ano bang nangyayari sa mga taong hindi nangingilin sa Sabat? Ito po ay isang artikulo na bago lang din ito. Bago ko lang ito na nasumpungan. Sabi dyan, Pope says evolution, Big Bang are real. Ayon po sa artikulong ito, and by the way, this is October 28, 2014 po ito inalabas. Kapag binasa natin ang patungkol sa paglikha sa Genesis, napupunta tayo sa pag-iisip na ang Diyos ay isang mahikero na may magic wand na nakakagawa ng kahit anumang bagay. Pero hindi ganyan, sabi ni Francis. Hindi ba kayang gawin ng Diyos ang buong mundo, ang buong kalawakan? Hindi ba totoo yung sinasabi na Biblia na sa isang salita ay nagawa na lahat? Hindi ba yung kayang gawin ng Diyos? Kayang-kaya po yung gawin ng ating Panginoon. Sabi ni Pope Francis, hindi daw, parang magician. Yes. Ito po, isang huwad na doktrina, pangingilin sa linggo. Isa pa, ito po makikita natin na isang babaeng ito ay meron siyang kinakandong, Brother Kevin. At ang kanyang kinakandong ay araw. Kung titingnan niyo po sa close-up ng ating picture dyan sa screen. Yan. Ang iglesyang ito ay nagpapakita na mahal nila ang tradisyon at kaugalian din sa pagsamba sa araw at ang araw ng araw, Brother Kevin. Yung araw ng araw, yung Sunday. Yes. Katunayan yan. Makikita natin itong the world's largest solar wheel at makikita natin sa gitna ay meron tayong makikitang obelisk. At ang obelisk na ito, Brother Kevin, alam mo ba ay nanggaling pa talaga sa Hierapolis, Egypt. At ito actually pinag-utos ni Pope Sixtus V na dalhin ito sa Roma, sa Vatican. Yes. At yung obelisk na yan ay may kinalaman po yan sa pagsamba ng mga pagano sa araw. Kaya nga sa tuktok niyan, meron pa yung pyramid. Isang huwad na doktrina. Isa pa, ang walang kamatayang kaluluwa. Ito po, sabi sa Watchman April 1940, ang paganong doktrina ng immortalidad ng kaluluwa ay marahang gumapang at pumasok sa iglesia noong unang mga siglo. Kaya nga, kung titingnan natin ang iglesia ngayon, itinuturo nila na ang kaluluwa ay immortal. Pero sabi ng Biblia, Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sabi sa Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Wala pong alam ang patay.
At ang itinuturo ng Biblia, ang patay ay tulog, ang patay ay nasa libingan, ang patay ay walang nalalaman, ang patay ay hindi bumabalik sa kanyang tahanan. Yan po napakaliwanag tinuturo ng Biblia. Kaya iwasan po natin yan. Meron pang iba naghahandog pa sa mga patay, pero wala pong kabuluhan yan. Isa pang huwad na turo ay ang walang hanggang pagpapahirap sa apoy ng impyerno. Ganyan ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Hindi. Malakay 4 verse 3, at inyong yayapakan ng mga sasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa kaarawan na aking gawin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magiging abo. At kapag naging abo na, magliliyab pa ba? Hindi. Hindi kailanman ipinangako ng Diyos na ang buhay na walang hanggan sa mga makakasalanan. Kasi nga, kung susunugin sa walang katapusang panahon ang mga masasama, hindi ba't meron din silang buhay na walang hanggan? Yes. Pero kanino lamang ba pinangako ang buhay na walang hanggan? Ayon po sa John 3:16, ang makakatanggap lamang ng buhay na walang hanggan ay ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Sila ay hindi mapapahamak. Yan po ang napakaraming mga huwad na doktrina. Ito yung major talaga. Yes, major doctrines na huwad. At hindi sinasangayunan ng Biblia. Meron tayo ditong 8 identifying marks. Kilala nyo na ba kung sino ang tinutukoy ng babae na yan na nakasakay sa ibabaw ng hayop na may 7 ulo? Yan po mga kaibigan ay walang iba kundi ang Vatican City, ang Holy See, o ang Iglesia ng Romana Katolika. Yan po ang tinutukoy dyan. Now, once again, hindi po natin pinag-uusapan dito ang mga tao, lalong-lalo na yung mga sincero ng mga tao na napasa sa ilalim pa ngayon ng iglesia na ito kasi po, hindi pa nila alam yung katotohanan. Pero mga kaibigan, sabi po sa Biblia, ayan, lahat ng mga palatandaan nandun. Galing po sa Biblia lahat ng mga palatandaan na yun. Wala pong ibang iglesia na sasakto dyan, kundi ang Roman Catholic Church. Ngayon, isa pa, Brother Kevin, babasahin ko sa Revelation chapter 17 verse 5. Sabi po dyan, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, hiwaga dakilang Babylonia, ina ng mga patotot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Sabi dyan, siya ay ang dakilang Babylonia, siya ay ina ng mga patotot. At ang kanyang pangalan actually ay Babylonia. Ang Babylon po na salita ay nagkakahulugan na pagkalito or confusion. Nalito na. Nalilito. Sabi dyan, sa binasa natin kanina, isa siyang ina ng mga patotot. Anong iglesia ba ang mga anak ng Roma? Dahil siya ay ina, ibig sabihin, meron siyang mga anak. Ano ba ang kanyang mga anak? Babasahin ko po. The Faith of Millions, page 473. Ngunit dahil Sabado, hindi linggo ang binanggit sa Biblia, hindi ba nakapagtataka na ang mga hindi Katoliko na nagsasabing kinuha ang kanilang reliyon direkta galing sa Biblia at hindi galing sa iglesia ay pinangingilin ang linggo sa halip na ang Sabado? Nakapagtataka naman talaga, Brother Kevin. Sabi pa nga, oo, talagang hindi konsistente yan. Ngunit ang pagbabago na ito ay ginawa 15 siglo bago pa man ipinanganak ang Protestantismo at sa panahong iyon ay tanggap ng kalahatan ang nakasanayan. Sila, yung mga hindi Katoliko ang tinutukoy dito, ay pinagpatuloy ang nakasanayan na, yung mga tradisyon, yung mga maling turo na hindi na ayon sa Biblia. Bagaman ang otoridad nito ay galing sa Iglesia Katoliko at hindi malinaw na talata sa Biblia. Patuloy, yung pagbabantay sa linggo, sabi diyan, ay nananatiling paalaala sa inang iglesia kung saan ang mga sektang hindi Katoliko ay humiwalay. Gaya ng batang tumatakbo palayo sa bahay, ngunit may dala pa ring larawan ng kanyang ina sa kanyang bulsa o tali ng kanyang buhok. Sabi dito, sinabi nila sila ay humiwalay, pero parehong araw pa rin ang kanilang pinapangilin kagaya ng Iglesia ng Romana Katolika. Sino ba nag-utos na pakabanalin ang araw na yan? Ang Roma. Kaya, So dito natin makikita ng etong mga iglesyang ito ay
sila yung humiwalay, pero parang dala-dala nila yung picture ng kanilang ina, palatandaan na sila ay anak nga or kabilang, sila ay Kapamilya. kapamilya. Yes, Brother Kevin. Kahit anong iglesia na ipinapangilin ang linggo or Sunday, ay yan po mga kaibigan ang mga anak ng inang iglesia sa Revelation 17 verse 5. Kasi nga siya ay isang ina. At again, kahit anong iglesia na nangingilin sa araw ng linggo, siya ang kanyang mga anak. Yes. Daughters or mga anak na babae, mga iglesia na lumabas sa inang iglesia, Roma, ngunit pinapanatili ang ilan sa mahuwad na doktrina nito. O mga bagong iglesia na kauusbong pa lang, ngunit pinapanatili ang parehong mga huwad na doktrina ng inang iglesia. Kung kaya tinatawag sila sa Biblia na isang pamilya ng mga patotot, Brother Kevin. Yan po mga kaibigan. Kaya nga, sabi sa Revelations 14 verse 8, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Marahil kayo nag-iisip, bakit pa natin ito kailangang pag-aralan? Kailangan po natin itong pag-aaralan kasi nga ito ang mensahe ng pangalawang anghel. At kung nais nating malaman ang buong katotohanan, dapat natin itong maintindihan. Dapat ating maintindihan na naguho ang dakilang Babilonia. Kilala na natin ngayon kung sino ang Babilonia. At ang mensahe ng pangalawang anghel, naguho siya. Kaya nga, sinasabi din sa Biblia, Revelations 18 verse 2 and 3, na ang dakilang Babilonia, siya ay naging tahanan ng mga demonyo. At tinatawag tayo ng Panginoon, mangagsilabas tayo sa Kanya. Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Sabi sa Revelation 18 verse 4, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Kaibigan, bakit makakatanggap ng salot ang Babilonia? Dahil nga sa kanyang mga kasalanan. Ano nga ang ibig sabihin ng kasalanan, kaibigan? Sabi sa Biblia, 1 John 3 verse 4, basahin po natin lahat, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang iglesyang ito, tinuturuan niya ang mga tao na salangsangin ang kautusan. Huwag tuparin ang kautusan ng Diyos. Ipinag-utos ng kautusan ng Diyos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan, huwag mo itong sasambahin. Pero tingnan niyo po mga kaibigan, sinasamba, kasalungat po sinasabi ng kautusan ng Diyos. At sabi ng kautusan ng Diyos, pang-apat na utos, alalahanin ang araw ng Sabat, ang ikapitong araw at ito ay pinangilin. Ngunit ito ay kanyang sinubukang palitan. At gumaya naman ang napakaraming iba't iba pang mga grupo, reliyon at sekta. Yes. Naguho po siya mga kaibigan sapagkat tumalikod siya sa katotohanan ni Jesus, sa kanyang kasulatan at sa lahat ng sinasabi ni Jesus. Kaya naguho po siya. Muli, sabi ng salita ng Diyos, Revelations 18 verse 4, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Gusto ng Panginoon na magsilabas tayo. At kung tayo ay lalabas sa Kanya, saan tayo pupunta? Meron pong tunay na iglesia ang Diyos dito sa lupa. Alam po natin na yan ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Meron po tayong mga 8 palatandaan sa tunay na iglesia. At ang Seventh-day Adventist Church lang ang tumukma sa lahat ng palatandaan na iyan. Sa ating pong pagtatapos, nais ko lang pong ipakita sa inyo itong nasa screen. Yan po ay isang bato na may nakaukit na mukha. The man of truth. Ang tawag po sa kanya, yes, sinabi ni Sir Jasalo, yan ay ang the man of truth. At ayon po sa kwento, yan po daw ay sumisimbolo sa katotohanan. At sabi nga, ang katotohanan ay minsan lang dumadating sa buhay ng tao. Ang iba, ang ginagawa nila, pagkatapos nilang maraman ng katotohanan, nagpapasalamat lang sila, yes, thank you so much. At parang wala lang nangyari. Hindi pinapasok ang katotohanan sa kanilang buhay. Yung iba naman, kapag nasumpungan nila ang katotohanan, kapag kumatok ang katotohanan sa kanilang bahay, ito ay kanilang pinapaalis. Ayaw ko ng katotohanan na yan.
Pero kaibigan, sayang naman. Hindi po natin alam kung babalikan pa ba tayo ng katotohanan pagkatapos niyang umalis. Kung titingin ka po sa mata ng inukit na yan, para bang binabasa niya ang iyong isipan. Tinitingnan ka niya, tinititigan ka niya. Kaibigan, ngayon alam mo na ang katotohanan. Ano ba ang sinasabi ng katotohanan sa iyo? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo? Nawa po, pakinggan nating lahat ang Panginoon. At nawa po, pilian nating sundin ang kanyang kalooban. Sabi po ng Juan 8, versikulo 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Tandaan po natin mga kaibigan, hindi po tayo binibigyan ng Diyos ng katotohanan para saktan tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng katotohanan upang tayo ay makalaya. Mahal tayo ng Diyos. Ating pinapag-aralan ito dahil ito po ay katotohanan at nais ng Diyos na malaman natin ito. Nais ng Diyos na malaman natin na pinapalabas niya tayo galing sa Babylonia at nais niya na pumunta tayo sa kanyang katotohanan. Nais niya na lakarin natin ang liwanag ng kanyang salita. Kaya ang tanong ko po kaibigan, nagpapasalamat ba kayo na nalaman ninyo ang katotohanan? Pinapasalamatan mo ba si Jesus? Sinasabi mo ba sa Kanya, Panginoon, maraming salamat Panginoon, hindi mo pinahintulot na manatili lang ako sa kadiliman. Maraming salamat Panginoon, pinaalam mo sa akin ang katotohanan. At nais mo rin bang sabihin kay Jesus, Panginoon, tulungan mo ako upang masunod ko ang lahat ng katotohanan sa iyong salita. Yan bang sinasabi ng iyong puso? Kung yan ang sinasabi ng iyong puso, mga kaibigan, pwede mo ba ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ni Jesus at tutulungan niya ikaw sa pagsunod ng kanyang katotohanan. May pag-asa para sa iyo na magsilabas sa dakilang Babylonia. May pag-asa para sa iyo. Katotohanan sa kaligtasan ay siyang ruta. May pag-asa para sa iyo. Maniwala sa salita ng Diyos, huwag magduda. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo sa alak ng Babylonia, huwag ka nang iinom pa. May pag-asa para sa iyo sa pananampalataya sa Kanya'y huwag patakda. May pag-asa para sa iyo, utos ng Diyos, mangagsilabas kayo sa Kanya. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Mga kaibigan, dito po magtatapos ang ating pag-aaral sa episode na ito. Iimbitahin po namin kayo muli sa susunod na episode ng ating programa, ating tatalakayin The Governor's 6 Mysterious Mistakes. Manalangin muna tayo. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ama namin nasa langit, maraming salamat sa katotohanan. Maraming salamat, Ama. At pinaalam niyo sa amin kung sino ang dakilang Babylonia. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami kung kami ay hindi pa namin nasumpungan ang katotohanan sa aming nakalipas na mga taon sa aming buhay. Ngunit Ama, ngayon ay alam na namin ang katotohanan, kaya hiniling po namin na tulungan niyo po kami upang kami ay lumakad ng ayon sa inyong kalooban. Hawakan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, at Ama, punuin niyo po ng kagalakan ng aming puso habang kami ay sumusunod sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig na aming panalangin. Dalhin niyo kaming lahat sa patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaibigan, dito po nagtatapos ang ating episode na ito. Kita-kita tayo muli dito lang sa Mysteries of Prophecy.